Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. The country's friendly station. Radyo Natin. Aduna ka ba'y suliran sa kinabuhi? Wala ba'y kalinaw ang imong hunahuna? Buot ka bang makaangkon o paglaom sa kinabuhing dayon? Ani ay programa sa radyo nga gimugna alang kanimo Balik sa Dios. Uban sa iyang alagad Pastor Orly Higiliena nga magasaysay kanimo sa pulong o gahom sa Dios. Hello, kumusta? Og maayong buntag kaninyong tanan mga kaigsunan. Welcome usab ning atong tulumadon sa radyo Balik sa Dios ngayong mabati matag Domingo. Gikan sa Lasay si media hangtod sa Las City sa buntag dinhi lamang ning 11 og 12 nga radio station sa probinsya sa Biliran ang 103.9 Radyo Natin FM. Again, adlaron nga Domingo ha. Pizza 9 sa buwan sa Hunyo. Ayan, so congratulations sa mga may graduate with honors o guban pa nga mga estudyante o salamat sa Ginoo nga ang mga maestra nato medyo nakapahuway-huway. Okay, so atong mga tigpaminaw diha sa mainland Leyte, ang mga taga-Kalubian, Karayukan, Inalad, o bisan pa ang Kapuukan, maupay nga agahayo nga tanan dida. Bisan pa din sa atong kapupudan diha sa mga merkado, diha sa tindahan, diha sa paradahan, maing buntag ninyo ha. Og sa mga kabalayan, particularly sa akong makauban sa pagtuo, sila si Brother J. Cabalquinto, sila si Brother Douglas Gahom, og si Brother Ate, og ang mga Morillo family, si Lester Hope, og bisan pa sa tanan, si Lisa, og Brother Ray, kaninyong tanan nga nagsaruning atong programa, ang Ginoo magapanalangin kaninyong salamat kayo. Bisan pa sa atong mga kauban des gawa, sila Ate Alice and Kuya Nap Dorano, sila si Maricel o Isil o si Brother Lito o sila si Brother Rian, Brother Rico, kaninyong tanan diha o bisan pa diha sa gawa sa nasod, sila si Idna, Gina o sila si Brother Andy o Pastor Andy o si Brother Dan, kaninyong tanan maayong buntag. Ang Dios magapanalangin kaninyo. Og belated birthday greetings ngadto kang Sister Shirley diha sa Sampaw og otro mo og usab may paminaw ni Brother Tony og Nora diha sa may ka dinadapita sa may Tamarindo Dapit. Og bisan pa si Sister Jemima Alvarado, she was celebrating her birthday this week. So sister, maayong buntag og happy birthday. Mamino tagawit mga kaigsunan sa dili pa ang atong minsay. Come against your mind. Has your faith been sorely tried? Lift up your eyes. Here cometh your help. It is Jesus, and for you He has died. Rise and be healed in the name of Jesus. Let faith arise in your soul. Rise and be healed in the name of Jesus.
mao ang gaiter sa ilang awit nga naguluhan, Rise and be healed. Kung doon na kay pagtuo mga higala, walay imposible sa Diyos. Dito sa Madagascar, Africa, may usa ka tawo nga angalan mao si Amari. Og kining tawhana hilabihan ka matuutuhon. Kana bang gitawag nato nga superstitious belief? Hilabihan siya ka matuutuhon og usapod siya ka sabungiro. Kining para pamuang. Niadtong Disyembre 30, 2013, kini si Amari mikonsulta og usa ka fortune teller. Kini bang mubasa og palad, manghimamalad kun baga. Kay gusto niyang masayran ang iyang kapalaran kung kaugmaon sa 2014, kun baga sa sunod tuig. Gusto niyang masayran ang iyang ugma o iyang kahimtang. Okay? Gusto niyang masayran kung ang tuig 2014 alang niya, diboy nason ba siya o di malason? Okay? Alam mo, magining mga sugarol ba? Hilig kayo ng mga dimalas o swerte kung divoinas, matod pa. So, ang sulti sa iya sa mamamalad kung fortune teller, mingon, nga ang 2014 magdala kaniya og swerte. So swerte siya, muasinso siya. Panalanginan ang buhat kuno sa iyang mga kamot og nalipay kining maong Amari. Kay lagi matuutuhon man kayo. So nalipay siyang nakabati gikan sa fortune teller kon mamamalad. Og tungod kay iyang nabati ang panagna, kining maong tao mi parayaw gayod sa iyang pagpamuang. Damo tingalin ni may buntag ninyo mga hilig buwang, daghan may manok diha. So sayang pagpamuang, talag sa rasya makadaog, sagad gyud mapildi ang iyang manok. Usa ni anak kaadlaw may gipahigayon nga dakong sabong tingali sa ato ni karon gitawag ni og derby. Derby. Ang iyang gibuhat nahibaw ba ka? Iyang giprenda ang iyang balay kay iyang gipusta sa iyang manok kay mituo lagi siya nga sa tuig 2014 swertehon siya. On baga, muasinso siya, maayo siya kinabuhi. O ang nahitabo, mga higala, napildi siya uban ang iyang tibuok kwartas balay. Migawa siya sa bulangan nga pildido, mao nga miadto siya sa usa ka beer house. Og naghubog. Samtang dito na sa beer house, namalandong siya sa iyang gidangatan. Naglibog siya kung hain ang tinuod. Kay ingon man ang fortune teller nga swerte kuno siya sa 2014. Pero ang reality, di mala siya. Mamang lagi na yung kuhan lagi. Pastilan. Sumigawa siya sa beer house nga hubog. Unya kay hubog man lagi dito sa kalsada nabanggaan siya sa usa ka sakyanan hinungdan nga pagkabali sa iyang tuong paa unya giputol kini og kinis Amari napungkol na haskang pait. Mao lagi na ha hambalikon kamo man gong mga sugarol. Hilabihan gayod kamatuotohon. Naay inyong gingon nga mga sangod. Sangod ba? Unya, hilig mo magduha sa diboynas o dimalas.
aligriman mo kayo. See? Miadto lagis mamamalad kung fortune teller. Aron magpatag na masayran ang kapalaran ni Amari. Maunay no gidangatan. Una, maingon ko ninyo ha. Pamina mog maayo. Ayaw mog tuo-tuo anang mamamalad oy kanang tigo-tigo. Fortune teller, ayaw mog tuwa na. Ang tinuod no, kana sila mga instrumento na sila siyawa. Aron pahisalaagon mo, limbungan ang tao og ipalayo sa tinuod nga pagtuo og pagsalig sa Ginoo. Munay klaro diha. Ang Dios mga higala nakabuhat sa langit o sa yuta o ang tinuod may maayo siyang plano alang kanimo. Ang Jeremias 29:11 mingon siya, I know the plans I have for you. Plan to prosper you and not to harm you. Plan to give you hope and a future. See? Nahibaw ko sa akong plano alang nimo. Plano nga pauswagon ko ikaw og dili sakiton. Plano nga tagaan ko ikaw og paglaom og maayong kaugmaon. Mo nay giingon sa Ginoo nato ang tanan. Ang problema lang kasi kay ang tao walay pagsalig sa Ginoo og tuwa hinoon mito sa mga tego-tego niining mga fortune teller. Kabalo mo ginana ang tao tungod kay ang tao hubya. Hinoon na kanang mga hilig tigo-tigo kanang mga sugarol mga hubya na. Mga tamad. Walay plano sa kinabuhi. Ang hilig ning mga taong hubya, mauning kaon, inom, barkada, pamista, sugal, o katog. Mabitaw mga kaigsonan, nga mahakita gani mong tao nga kanunay magkiyugpos. Bantay na hubya ng tawa na. Kanabitaw mga tao nga magmila-mila ang mata. Ang uban, maayo og porma diha pero tag-as og mga kuko kanang mga tawhana hubya na. Sagad ng mga tawhana daghan og mga plano, dagko og mga damgo pero way gihimo. Mga taong udto na mo mata bisag alas 7, alas 8 na naapas higdaanan. Kung mata man o galing naapag kanang panghuyab, naapag umok-umok mga hubya. Hilig na suloy maingon nga ugma nala. Og kanang mga tawhana hilig gayod og swerte o ka di malas mga taong gusto og sayon ang trabaho. Pero dako ang kitaon mao nga mangdilhin siya ng mga hubya. Mga taong hilig mangdilhin siya, hubya na. Busa, ning buntaga, ang atong oras, al 7:45 na. O 7, 7:45. Hala, hubya, bango na mo. Kay ang hubya nga tao, way klarong kaugmaon, og labaw sa tanan, ang hubya nga tao, maimperno. Nakabati mo? Brother Early, subra ka naman. Iwo naman may hukman may mga hubya. Ay wala yung ko maghukom ninyo ha. Naana sa Biblia, kung basahon mo ang Mateo 25 versikulo 15, mabasa mo diha nga ang tulo ka mga tao gitagaan og kapital sa Dios. Ang usa 5 ka talento, usa 2, ang usa pod usara. Ang nakadawat og 5 og 2 mi trabaho sila. Apan kining nakadawat og usa, ilang gihipusan ang iyang talento. Versikulo 30, basahon ninyo. Nasuko ang ilang amo og mingon siya, halak ka ng tawhana. Isalibay na nga to sa kangit-ngit din magakagot ang iyang mga ngipon dito adlaw og gabi. So mauna ha mga hubya, maing buntag ninyo ha. Trabaho na mo, aning tungura, ipaningot na unta mo. Kini mga taong hubya, in other words, aning bersikulo ha, mga higala, mga taong hubya, wanik kwenta. Sa gabal, sa kauswagan, ang taong hubya. Alam mo, ang trabaho, maoy dugukan
sa kinabuhi, essence of life. Ngani ang Biblia nag-ingon sa 2 Tesalonica 3:10 nga ang tao nga dili gustong mo trabaho ayaw pakan-ah. Nakabati mo? Hey, maing buntag mga hubya. Ang taong dili gustong mo trabaho, dili pakanon. Okay, di pakanon, patay. Kung ato ng hubaron, di ba? Maingon ta nga ang tao nga dili mo trabaho, mamatay. Kaya di man pakanon. Busa, maing buntag mga hubya, usba ng inyong lifestyle. Oy, usba ng inyong kinabuhi. Kay bugatan ang mga tao nga inyong ikauban. Tinuod gina. Makauban kag taong hubya, pastilan. Ang banang hubya, bugat na sa asawa. Problema na sa asawa. Unya, ang asawa pong hubya, problema, bugat po na sayang bana. Ang mga anak nga hubya, bugat na sa ilang mga ginikanan dihas pamilya. Okay? Kana mga trabahante, employee, nga hubya, bugat na sa opisina. Bisag asa ibutang mga higala. Basta hubya ka, maproblema gid ang tao. Maproblema ang pamilya. Maproblema ang susidad kanimo. Nakabati ka? Maulaw ka unta nga makit-an nga wa kay trabaho. Wa kay trabaho na pag inom-inom diha. Busa, ayaw pagpanundog ni Amari ha? Nga mito sa tagna sa fortune teller nga hayag ang iyang ugma. Hayag ba? Na ut na hinon, wanay balay. Na pungkol na hinon. Higala sultihan ko ikaw nga way dimalas o diboynas sa kinabuhi. Kaya ang kinabuhi, dili paswertihay. Nakabati ka, way diboynas o dimalas sa kinabuhi. Kaya ang kinabuhi, dili paswertihay. Matod pa ni Bern Williams, maingon siya, good luck is a lazy man's estimate of a worker's success. Maingon si Bern Williams, kining swerte kuno, mauni ang panghuna-huna sa taong hubya nga mulampo siya. Pastilan. Swerte, mauni ang panghuna-huna, estimate, sa mga taong hubya sa iyang kalampusan. Mauna yung mga taong hubya, Brother Michael, hili, wag pila de luto. Nga sweet rice, ang sweet rice ba na? Hay, alay. Masin. So, trabaho, kugi ang gikinahanglan, mga kaigsonan, kagitagaan tagkusog sa Ginoo aruntang mo trabaho. Nakabati mo? Matod pa sa usa ka Japanese proverb, maingon nito, no poverty can overtake a hard-working man. Nakabati mo? Ang translate sa Cebuano. Way kapobrehon nga makaapas sa taong kugihan. Laliman ka diana. Di man tuod ka madato, taong kugihan kung ukaling. Pero dili gyud pug ka gutman. Kabalo mo ang atong unang Adan nga ginikanan si Adan ug si Eva, giingnan sa Dios mabuhi ka pinaagi sa pagpato sa imong singot. Kung baga hard labor, trabaho gid. Mao na tunglo. Now pamina mo mga ligoy. Mabuhi ka pinaagi sa pagpato sa imong singot so trabaho. Now naay mga ligoy dias trabaho, likay-likay pa. Maayo la og nagtan-aw ang amo kay murag kugihan. Pero wala gani ang amo. Ang uban magpaaway pagdamang, magpaaway og hantek. Ang uban naaghangad-hangad sa adlaw, tan-aw sa relo. Kanang mga tawhana, mga ligoy na, hubya gihapon na. Diya lagi tao nga
May anak siya nga ning trabaho karon. Unya pagkaugma wa na mo trabaho giing nasamahan. Nganong wa naman kamo balik doy ngadto ni Marcial? Ingon siya pa. Di na ko mo trabaho iyang ngadto kay dugay ang iyang oras. Ngaman, dako ang iyang relo. Siya alam mo na yung mga taong hubya mao gina sa naagtanaw-tanaw sa adlaw. Tanaw-tanaw sa relo. Kaya ang taong mo trabaho gyud wala na mag-apas sa oras kundi ang giapas ana ang mahimo niya. Ngani kining taong kugihan mga higala move-an ra ni sa adlaw. Move-an ra. Ingon pud usawp na pud wa pa kumahuman. Pero ang mga taong ligoy pasti lang laaya sa adlaw tas-an kayos oras. Mao ang uban diha mangdaya nala. Kawatan og oras. Hey, ingnon ta mo ha, mga taong hubya, mga taong ligoy. Arong dili mo laayan, arong dili mo magpunay og hangad-hangad sa adlaw. Ug arong dili mo magpunay pagpangutana og unsa nang orasa. Higugmaa ang imong trabaho. Mao na sikreto diha. Brother Orly, mao nang nainani ko kay di man ginako linya ba? Uy, linya-linya dahil na doy. Bisa kagiimong ka o galing wa ka na isapot, wa ka lagi kaon. Kaya ang trabaho di ni mo linya, bisag na itrabaho, dili ka mo trabaho kay di ni mo linya. Kada kong tinunto. Ang klaro ana, hobya ka. Alam mo, wa ba yung trabaho, di ka maumauhan. Pwedeng dili maumauhan. Makauban ka na ko, di ko musugot, nga mo na imong rason. Kaya kung ang trabaho na pwede sa laing tao, ikaw kung tao po ka, makahimo po ka niya na kay parihara mo gikaon. Di ba? Parihara mo gikaon, parihara mo tae. Ngano, di man mo mahimo na. Kaso kasi pagkahubya, imo lang ipasangil ang linya-linya. Murad nagtelepono. Ha? Busaning buntaga. Istoryahan ta mo nga kung gusto mong hayag ang kinabuhi, ayaw pag hinubya. Sabtang ang imong kinabuhi may katuyuan kon purpose. Og ayaw pagtuwaan ang badli sa imong palad higala. Kay sigurado ko nga ang Dios dili mo badli sa imong palad aron himuon ang imong kinabuhing miserable. Gusto sa Dios nga magmaasinso ka. Kay gihigugma ka niya o gibuhat ka sumala sayang dagway. Busa dili apel sa Dios, dili apel diha sa plano sa Ginoo sa imong kinabuhi nga sakiton ka og paantuson ka. Labi nang dili apel sa badli sa imong palad nga magduwa kala diha sa swerte og dimalas. Higala ning buntaga pagmata. Kitagaan ta sa Diyos og maayong mga butang. Mga kapital sa atong kinabuhi, ang atong kusog, ang atong maayong lawas, ang atong pagpanabot og ato ning gamiton. Ayaw paghinubya. Naakay kusog, naakay abilidad, may uto ka. Naibagong ideya ka mga himo kada buntag. Ingnunta ka, nagikinahanglan ang kugi. Kugi. Kay matod pa ni Joss Billings, poverty of purpose is worse than poverty of purse. Ang pagkaway tumong mas pobre pa kaysa pagkaway kwarta. Balik ko na. Poverty of purpose is worse than poverty of purse. Ang pagkaway tumong sa kinabuhi mas pobre pa kaysa way kwarta. Busa ning buntaga, usbah ang imong pananaw sa kinabuhi. Naara nimo ang palibot, naara nimo ang imong ugma, naay Ginoo nga mo tabang nimo ha. Kaso buntuga lang ang imong pagkahubya. Magampo ta. Ginoo, salamat o God sa imong paghatag namo sa kinabuhi.
O hilabihan ka wonderful God ang life. Colorful kaayo. Kung amula Ginoong nasabtan ang tinuod nga kahulugan sa kinabuhi. Of course, God, we are to work. Mo enjoy may Ginoo sa pagtrabaho. Mo enjoy may Ginoo sa pag-discover og daghan pang mga butang do di man tingali dagko. Pero as we discovered them, Lord, ma-excite ang among kinabuhi. Usa, Lord, tangtanga ang pagkahubya. Kay daghang mga butang Ginoo nga imong giandam alang namuha. Di lang kwarta, tanan Ginoo amo nang makahimo, amo Ginoo mabatunan. Kung kami Ginoo di lang maghilubya. Usa, Lord, labaw sa tanan, makigistorya ka sa among mga kinabuhi tanang panahon. Mauna ka sa among kinabuhi, Lord, aron kung masinsuman na may mga butang, dili man mahitong pawak ngadto Ginoo sa nagkadaiyang lansis sa kinabuhi sa yawa, sa mga bisyo, guban pang mga butang na magadaot lamang sa mga panalangin na imong gihatag kanamo. Salamat, Lord, panalangin ang tanang naminaw karon in Jesus name. Amen and amen. Wala na ko'y panahon mga kaigsonan. O padayon kong mag-invite ninyo sa pag-join sa among Sunday service karong adlaw adto sa Balik sa Diyos Church at banglang sa Evacuation Center tunga sa Barangay Agpangi og Taluson. Pabukid na siya. So dito dako og parking area, so kung ang imong sakyanan gusto kang di magasgasan dito ka. Why problema dito. So hangtod sunod gayon sa mga oras ug istasyon. Kini si Brother Orly may ninyo ha. Dihigog matang tanan sa Dios og ato siyang alagaron sa kinasing-kasing gayon. God bless. Our town, our radio.